Heavenly Father, thank you that you love us enough to correct us. Forgive us for resisting your words and being too proud to change. Today, we open our hearts. Show us what needs to be set right. We receive your correction not as punishment, but as love. Panginoon, tulungan niyo po kami lumago at maging matatag at patuloy pagharian kami ng iyong mga salita. Panginoon Diyos na nasa langit, ang lahat ng ito ay aming pinapasalamatan sa lahat ng mga bagay na mga salita mong nagbibigay sa amin ng karunungan. At binubuksan niyo po ang aming mga puso upang maituwid kami sa mga bagay ng aming mga pagkakamali o pagkakulangan. Punuin niyo po kami sa lahat ng mga bagay na hindi namin kayang gawin. Kaya Panginoon, umaasa kami sa iyong pagkilos sa bawat buhay namin. Kaya ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa dakilang Diyos sa mga pangyayang tagapagligtas namin ng aming Panginoon Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin. Mga kapatid, kay Kristo ay ating pakinggan ang magandang balita ng ating mapapakinggan ngayon mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 14, talatang 22 hanggang sumusunod ng talatang 32. Matthew chapter 14, verse 22 to 32. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-isa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasantok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nagmadaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan, diyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niyang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-aalilangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga kung kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sabi ang palakpakan natin. Maaari po kayo mag-siyupo, mga kapatid po kay Kristo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tatawagin natin developing an unshakable faith. An unshakable faith. Yung panampalatayang hindi nagsishake. Nagsishiba. Hindi nanginginig. Unshakable. Hindi pauga-uga. No? Kundi dapat ito pala ay nadibig. Alam niyo kapatid ko kay Kristo, kahapon kasi, umating ako ng lecture ni Father Ronnie, no? Itinuro niya. Itinuro niya sa agabi
sa amin at nakakuha ako ng mga ng blessing ng kanyang pagtuturo, kaya isi-share ko din po sa inyo, no? Itong pagtuturo na ito. So mga kapatid ko kay Kristo, ang pananampalatayang hindi lumulubog sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng pag-inikod natin, di ba? Ang sinasabi rito, kapag dumating ang isang bagyo sa buhay, dapat alam mo kung paano mong harapin ang mga bagay na sigalot. Kasi ang unos o ang pagsubok, walang pili-pili yan eh. Kahit sino pwede. Ang tao na sa Diyos, ang tao wala sa Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon ko, bakit ang pinapahintulot ang mga bagay nito? Gusto niyang ipakita na meron siyang magagawa. Kaya, ang layunin kapatid ko kay Kristo, upang turuan ang bawat mananampalataya kung paano mananatiling matatag at hindi lulubog sa anumang pagsubok at problema sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. Ang problema, nakakasira ng pamilya. Ang problema, nakakasira ng relasyon. Kaya kung ang dalawang mag-asawa o magkarelasyon, kung alam nila ang bawat isa't isa ang kanilang damdamin, hindi sila kapatid magkakaroon ng kanyang problema sa hinaharap sa problema. I mean to say, walang dapat sisihan. Dapat hinaharap ito ng sama-sama. Walang dapat binubutasan kung may pagkukulang o pagkakamali. Dapat ito'y pare-parehong sinusolusyonan. Lahat tayo ay mayroong tinatawag na storm of life. Yan sabi ni Father Adam. Nakanatulog, storm of life. Lahat tayo ay mayroong storm of life. Problema sa pamilya, sa financial, sa karamdaman, trabaho, at panghihina. Ito yung mga bagay ng panghihina sa pananampalataya. Sa panahon ngayon, maraming Kristiyanong lumulubog, hindi dahil sa malakas yung unos ng storm, storm of life na kinakaharap. Hindi dahil sa ganun. Kundi dahil sa mga disappointment, sa mga discouragement, overpati, sa mga nadidismayang pangyayari. Kumisan yun ang nagpapabaksak sa atin. Para kang naghihina, para ka napapagod kapag nadismaya ka. Para kang kinuha ang lakas kapag na-disappoint ka. Parang yun na. Ginagawa ko yung the best, pero parang hindi naman yata sulit. Lahat naman. Pero bakit gano'n? Bakit ito yung aking dapat maramdaman? Bakit ito yung dapat ang aking hinaharap sa buhay? Di ba? Yan tanong kapatid ko kay Kristo. May magandang tanong. Nang naglalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, ang tanong is, bakit siya lumubog? Ano nakita niyo? Bakit? Pinakinggan niyo ba yung Ebanghelyo? O, pinakinggan niyo pa yung Ebanghelyo? O yung iba pinakinggan niyo? Bakit siya lumubog? Dahil nag-alilangan, takot, nag-alala, nawala ng pananampalataya, kaya siya lumubog. So lahat naman yan kaya tama. So, ang nakita ka naman din, dahil inalis si Pedro ang kanyang paningin kay Kristo. Out of focus. Nang siya lumalakad sa ibabaw ng tubig, naglakad siya, kanino siya nakapokus? Kay Kristo. Kanino siya nag-request? Lord, kung ikaw yan, palakarin mo ako. Ang kanyang panalangin ay nakapokus kay Kristo. Ang kanyang minimiti, mangyayari ito dahil kay Kristo. Kaya naniniwala siya, mangyayari ito kay Kristo. Problema kapatid ko, may mga bagay na distraction talaga. Yung distraction na yan ang magpapalubog sa atin. Mga unexpected. Na hindi mo inaasahan. Kung sino pa yung close friend mo, yung pa pala ang magbibigay ng kabigatan sa iyo. Minsan magbibigay ng malaking suliranin sa buhay mo. Kumbaga, parang wala ka ng pagkakakiwalaan. Yun ang mga disappointments natin kumisan. Ito yung mga bagay kumisan na parang
nagpapalubog sa atin. Kasi nga, binibigyan natin ng katuwiran yung bagay ng mali ng iba na hindi nga po nagkulang, bakit ganon ang binalik sa atin. See, yun ang isang bagay. Bakit kaya kinakailangan mangyayari ito? Kung kapatid, tingnan natin ang dahilan na alam natin dahil kasi inalis ni Pedro yung paningin. Dahil kasi kay Jesus Christ dahil naghina siya, dahil natapos siya, dahil nagbalila na siya. Okay, lahat yung tama. But tingnan natin isa-isa. Saan nagmula yung panghihina mo, Pedro? Saan nagmula yung pag-alis mo ng pagtutok mo kay Jesus Christ? Saan nagmula yan? Bakit bigla kang ganyan? Dati naman napakasipag mo. Wala kang reklamo. Talagang prayerful ka. Talagang worshiper ka. Pero ngayon, bakit hindi ka lang ganyan? Saan nagmula yan? Kapatid ko kay Kristo. Kung titingnan natin ang mga bagay nito, kaya po natin kapatid ko kay Kristo, balikan natin yung i-analyze natin yung textual, yung text na ating gospel na binasa. Na kung saan, itong pangyayari ito ay may pinagmulan. Si Jesus Christ, ang kanyang mga alagad, ay inutusan niyang sinubo sila ng dalawa-dalawa. Sila ay nagpagaling ng karamdaman. Sila ay nagpalay sa mga demonyo. Maraming na-bless sa kanila. Marami. And then, nag-report sila kay Jesus Christ. Tuwang-tuwa sila, Lord. Lahat ng mga demonyo, lahat ng mga karamdaman ay gumaling at tumayas ang demonyo sa pangalan mo. At nakita namin ang pagbaksak ni Satanas mula sa langit. Sabi gano'n. And then, kapatid, after that, maraming mga taong gumaling at doon nakilala sila at nakilala si Jesus Christ ang kanyang mga alagad. Kaya naman yung mga tao nagsumuran sa kanila. Na magsumuran ng mga tao sa kanila, kapatid ko kay Kristo, titingnan natin ngayon kung bakit pala siya nagpakain ng 5,000 katao dahil doon sa feedback ng mga taong pinagaling ng Diyos. Gumaling ako. Sino pagaling sa iyo? Si Jesus Christ at kanyang mga alagad. Nasaan sila? Nandun sa inang pumunta kayo. Dali, pag-abutan nyo pa. Pagagalingin kayo. Kaya nilusog siya ng mga tao. Kaya nagkatipon yung mga tao ng 5,000. Lahat sila sumunod. Yung iba pinagaling na sumunod pa rin. Kasi gusto uli nila makakita ng mga kababalagan na ginagawa ng Diyos. Or else, yung nanay niya, yung anak niya, o tatay niya, na may karamdaman, na may problema, dinala na rin doon para pagalingin. Lubos-lubos sila natin hanggang andiyan si Jesus Christ. Gagaling ang mga yan. Kaya nagkaroon ng malaking crowd. Kaya inabot sila ng gabi, at doon kinakain ni Jesus Christ ang 5,000 katao. Labas-pasok ang mga tao. May dumaalis, may pumapalit, may umaalis, may pumapalit. And then, natapos yung event na yan. Inabot na sila ng gabi, kinakailangan nilang magpahinga.